Yes, Igan. Wala nang atrasan, no, para sa mga matatapang na mga batang Caviteño. Dito naman po sa General Trias sa Cavite, dito sa Barangay Navarro. Nakikita natin ano, mahigit 100 bata. Ito, matatapang talaga. Wala pa tayo naririnig so far na humihiyaw o umiiyak ng husto no, dun sa mga natulian na. Pero ngayong araw na ito, nagdesisyon ng mga ito talaga na sila ho ay magbinata sa pamamagitan nga ng pagpapatuli. At syempre, nandito yung mga supportive na mga mga magulang, taga-suporta nila, na maging syempre yung ating mga volunteer doctors and nurses na mamaya ho makikilala natin. Pero bago yan, ako interviewin muna natin ang isa sa mga nakapila na magpatuli. Hello, Kuya. Good morning. Good morning din po. Ano pong pangalan? Andre Jared Ortiz po. Ilang taong ka na? 14 po. 14. Anong pakiramdam na ngayon ay magbibinata ka na? Masaya po. Masaya. O tamo ha, ay ganyan ang mga batang Caviteño, masaya pa ha. Hindi kinakabahan? Hindi po. Alright, pero kanina medyo parang namumutla ka na, Kuya. Pero okay lang yan, normal naman, di ba? Pero ang importante ho, syempre dapat talagang makita natin na talagang yung kanilang edad pasok na doon sa pagpapatuli. Kasi may napag-alaman tayo na yung ilan dito, mga 5 years old. Ito. 5 years old lang no? Hi, Mami. Kayo ba, Mami? Oh, hello. Anong pangalan mo? Jeff? Oh, Jet. Okay, Jet. Okay, 5 years old lang, Mami, si Jet. Jeff, bakit mo na pag-isipan na ganito ka bata, dalhin na siya kagad? Kasi pwede naman na po siya okay na po, pwede na siyang ito. Pwede, okay. Sige, alamin natin ang husto yan kasi ang balita natin sa mga doktor dito, medyo nagkakaroon sila ng hesitation na magtuli ng medyo ganito kabata pa, no? Meron tayong 7 years old, 8 years old. 8 years old, ikaw? 7 po. Oh, ang babata talaga. At siguro talaga matatapang ang mga batang Caviteño kasi batang-bata pa lang. Tamo, hindi man lang umiiyak no? Wala man lang talagang kakaba-kaba. Pero ito, para alamin natin ang husto, no? Yung kanilang mga pagdadaanan ngayong araw na ito sa libreng tuli, makasama ho natin ngayon si Dr. Marley Calma. Talagang bagay ho ang kanyang apelido, Calma. Pampakalma dun sa mga bata. Good morning po sa inyo. Magandang umaga, Connie. Okay. Alright. Pag-usapan natin kasi isa ho ang Pilipinas sa mga bansa talaga na nagpa-practice ng pagpapatuli. But not every country no practices this. Sa atin ho ba, ano ba yung mga nakikita natin benepisyo nito medically para sa pagpapatuli? Bago natin malaman at maintindihan ng kabayan natin, mga kababayan natin, kung ano ba talagang pagpapatuli, hayaan mo ipaliwanag ko muna ang proseso ng pagpapatuli. Ito ay tinatanggal ang foreskin o kung tawagin natin ay lambi sa Tagalog. Sapagkat kung hindi ito tinanggal, maiipon yung mga dead cells at mga secretions. Right. And of course, alam niyo naman siguro yan, medyo mangangamoy. At kung di malilinis, pwedeng pagsimulan ng infection na tinatawag nating balanitis. Ay mahirap magkaroon ng infection. Kaya sa aking pananaw, kasi marami pa rin nagdedebate sa mga bagay na tungkol sa pagpapatuli, pinakamabuti yung tanggalin yung foreskin for health reason. Oo, pero totoo ba na ito rin parang prevention from cancer, penile cancer? Sa studies ngayon, wala nagpapatunay, pero sa babaeng partner nila in the future, if they got married, at meron silang papilloma virus, pwedeng matransmit ito, cervical cancer, that could end up, so pwedeng mahantong sa cervical cancer ng kanilang partner. Okay, alright. Hinto ko lang kayo muna dahil sa likod ko po ngayon naririnig ko may humihiyaw na. Meron nang umiiyak. Pinuwan ko na yan kanina. Pero pag ganito talagang importante hong malaman natin, yung mga kasabihan, may mga myths din tayo, di ba? Alright, ano-ano ba yung mga dapat tandaan? Sinasabi nila, kapag ikaw ay nagpatuli a certain age, no, biglang magkakaroon ng growth spurt o ikaw magtatangkad bigla. Totoo ba yan? Ay, kung mapapansin niyo ang mga tinutulian natin, ito yung pre-adolescent. So, magbabakasyon niya ng 2 buwan, di ba? Pagpasok nila, nagpatuli, biglang tumangkad, biglang nag-ibang boses, biglang nagkabigote. So, kapag ganyan, yun ay hindi gawa ng tuli. Gawa yon ng kanilang pagpasok sa puberty. So, yung hormonal role dyan, the growth hormones parts, yung mga male hormones, they play into action. Kaya, pagpasok nila sa school, abay, iba na sila. Binata na. Oo, Pwede na daw manligaw. Yun ang naging paniwala. Pero marami din namang hindi nagpapatuli
ganun pa rin. Alright. Alright, sige. Ito na. Dahil meron na ho tayong mga doktora, thank you ha. You're Samahan niyo ako. welcome. Ito, meron na tayong nakitang bagong tuli. Kuya, good morning. Good morning po. Abang tapang talaga. Ano ang pakiramdam ng nagbinata ngayong araw na ito? Hindi po masakit. Hindi masakit. Yan ang batang kabitenyo ha. Talaga ha, walang sakit? Ay, Opo. konti? Hindi mo nasa... paano yung kanina? Parang nag-inject daw sila sa iyo, di ba? Sa anesthesia, Opo. masakit ba yung konti? Opo. Parang anong klaseng sakit lang yon? Kagat ng langgam. Wow! Ang tapang. Anong pangalan mo, kuya? Ipagmamayabang kita. Anong pangalan mo? Si Adrian Miguel Argaspar po. Adrian Miguel mula sa Cavite. Ito na ang matapang na bata na atin pong na-interview bagong tuli. Ayan. Thank you very much, Adrian, at congratulations sa iyong pagbibinata. Palakpakan naman dyan! Okay. Yan. Thank you very much, Adrian. At syempre, bukod po sa libreng tuli, meron tayong libreng kakain tayo, Adrian. Ha? Meron tayong pa-breakfast. Okay? Ito naman po ay mula sa Juanchos Parilla by Mackey's Kitchen. Nakikita ho natin, magsaserve tayo ng yan, spaghetti. Alika na, Adrian. Sasamahan na kita. Nasaan na ba yung handa natin? Ayun, pupuntahan natin yan. Pero, yan ang reward mo, ha? Kumain ka, makakain ka ba? Kaya kumain? na po. Nakakain na. Parang nawala ng gana kumain si Adrian. Pero yan, blow out yan ng UH. At ito ay libreng tuli natin mula naman dito sa General Trias sa Cavite. Natatawa ho ako kasi kanina, medyo naririnig ko pa rin sa likod. May mga, parang mga batang Cavitean yung lumalaban ng husto. Pero talagang naririnig ko na yung mga hiyaw at iyak ng medyo mas malalaking bata na ito, no? Pero matapang pa rin dahil talagang they're still going through with it kahit na ano pa hong sakit niyan. Ang kapalit naman niyan syempre yung panibago nilang yugto sa buhay, yung pagiging binatang mga Caviteño. At magpapasalamat tayo syempre pa dito sa mga volunteer doctors and nurses natin. Mula naman po sa Mama Rachel's House of Mercy at syempre sa General Emilio Aguinaldo Memorial Medical Center. Maraming salamat po sa ating mga katuwang ng mga doktor at mga nurses. Back to you guys.